May lalaki sa Cebu City na nakagawa ng krimen. Hinulog niya ang kanyang kainuman sa balon. Sa gitna ng bumubuhos na ulan sa Bogo City sa Cebu, tulong-tulong ang rescuers sa pag-ahon sa isang walang malay na lalaki. Tensyonado ang lahat. Lalo't tinatay ang 4 na oras nang nakahandusay ang biktima sa loob ng balon na nasa 40 talampakan pa man din ang lalim. Every second counts talaga. So nag-expect kami na patay. At ang lalaki, hindi raw aksidenteng nahulog lang sa balon. Sadya raw itong itinula. Wala ko kabaw sa akong kaugalingon. Unsaon ako nga maadto ko sa dapit nga area nga. Maabtan pa nako nga unsay kanang sitwasyon sa akong anak. Sino ang lalaki na nahulog sa balon? Bakit ginawa ito sa kanya? At higit sa lahat, sino ang salarin? Ang lalaki sa balon, una raw nakita at sinaklolohan ni Rex. Nakaupo lang tapos nakaganito. Ganyan. Unang tingin namin doon, hindi na talaga gumagalaw. Akala naman talaga patay kasi malalim yung balon eh. Ilang oras daw kasi bago ang insidente, si Rex may nakasalubong galing sa balon. Duguan ang damit nito at may hawak na tubo. Ito'y walang iba kundi ang kanya mismong pinsan na itago natin sa pangalang Ray. So yung pinsan ko pumunta doon sa kapitbahay namin. Nabutan niya din yung kapatid niya na nag-iinuman. So doon siya nanghiram ng tubo. Doon siya nagsabi na may papatayin siya. Bumalik siya doon sa pinag-inuman niya. Sabi niya, aalis na ako pumunta ng Cebu. Madali lang pala pumatay ng tao. Pandun nga sa balon, tinapon ko. Maya-maya pa, tuluyan ang naiangat ng rescuers ang lalaki mula sa balon. At ilang saglit lang, ang kanina'y inakalang patay na, biglang dumilat. Napakalaking himala talaga na ang natamo lamang niya na injury is fractured. 1, 2, 3, up! Dali-dali kami inihatid siya sa provincial hospital. Ang lalaki na himalang nakaligtas, tawagin na lang nating John, hindi niya tunay na pangalan. Bakas pa rin ang kanyang mga galos at sugat. Bali ang kanang kamay. Ayon sa kanya, ang may gawa nito sa kanya, ang pinsan nga ni Rex, na matalik pa man din daw niyang kaibigan, si Ray. Ilakaw di patapos sa tabay, wanang dito na ako wag bunal-bunalan. Ginawa ko, napanggap na ako na patay na ako. Kinuha yung mga gamit ko, itinapon ako sa may balon. Mga alas 7, dumating na yung kapatid niya, dala yung pulis, tsaka namin pinuntahan yung balon. Andun, may nakita kami, may tao talaga doon. Ang itinurong motibo kung bakit hinulog si John sa balon, inggit sa motor? May motorsiklo siya, inutang niya sa kanya. Tapos binawi niya kasi natakot siya baka hindi mabayaran. Kasi nandun siya sa Cebu nagtrabaho. Importante kasi mahirap dito ang sasakyan eh. Yung magbili ng ulam, yung gagamitin niya. 2 kaso ang na-file natin, sir. Frustrated homicide at saka carnapping. Iyon naman yung ginagamit ng suspect as getaway vehicle niya. Sina Ray at John nagkakilala raw sa pinagtatrabahuan nilang construction company. Ang pagkakaalam ko, engineer ata yun. Tauhan ko siya, yun yung malapit sa akin. Lagi kaming asami kumain. Lagi siya lumalapit sa akin
Tinanong niya kung anong ginagawa ko, saan ako pupunta. Dahil walang motor, si Ray malimit daw nakikiangkas kay John. Sa pista ng Bogus City nitong Disyembre, inimbitahan daw ni Ray si John. So hindi namin expect na may kasama siya dito na dadalhin. First time namin yung nakita yon. Pilit niya akong papuntahin sa kanila para lang pakilala sa kanya mga magulang. Hanggang ang masaya sanang pakikifiesta na uwi sa bangungot. Nagalit siya, tapos 5 pokpok sa may ulo at sa may likuran ng bahagi. At doon niya ako itinapon sa may balon. Nahirapan akong huminga kasi nga walang hangin na lumalabas. Tubig ko lang aking iniinom. Hanggang baywang na tubig na po ang balon, kinabahan ako kasi mahano ako doon. Nasabihin namin na, insan sumuko ka na. Sabi niya, iwan ko, nababaliw na ata ako. Hindi na po kasi tama yung ganyan kasi buhay na yung pinag-uusapan natin dyan. Yun, nireport na ng kapatid niya. The following day, doon namin nahuli yung suspect. Hindi naman siya pumalag. Hindi pinahintulutan ng mga pulis na ma-interview ng aming team si Ray na hawak na nila ngayon. Pero ang kanyang ina, humarap sa camera. Si Didith, hindi niya tunay na pangalan. Siyempre, ina tayong sana, di ba? Kahit ganyan siya, na nagawa niya, kamalian niya, nasaktan pa rin tayo. Kasi anak ko alam naman ni na ang kahirap-hirap namin. Bakit ginawa? May isiniwalat si Didith. Inamin daw kasi sa kanya ng kanyang anak ang tunay na dahilan ng away nila ni John. At hindi raw ito dahil lang sa motor. Yung motor. Kasi dyan lang niya ibutang Wala siyang balak na itago niya. Tapos ang sabi nila, sweet daw ang luha, permit. Hinulog niya, bayot daw. According sa kanya, yung biktima gumagamit sa kanya while the victim wants more, doon siya nagagalit. Kaya hinampas niya. That's the version of the suspect. Sabi ko, may posibilidad, uyab sila. Hindi, wala kami relasyon nun. Parang rit-rit lang. Hindi tama. Nagsisi siya. Di uli na. Dapat iniisip muna bago ginawa. Nagpailaw takadaan ako kung nanadi ka. Willing siya ko mukuha sa nimo, mo tabang kung siya mo problema. Wala mo maglagot nimo. Ako alam ba, magtinabangay lagi ta kung siya itong problema. Ganahan ko makikita nimo para mahusay ni ba kay lisod kayo makinanita. Lang. Ang ganahan ako istorya niya kanang pag-amping lang. Mag-ingat sa pagpili ng kaibigan. Dahil sa isang iglap, pwedeng ito rin ang pinakamasahol mong magiging kaaway. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.